Values Education 9, Term 1, Learning Competency 2A. Natutukoy ang mga salik sa pagpili ng karera ayon sa gabay ng pamilya. Hello Grade 9, welcome sa ating aralin. Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa pinakamahalagang desisyon na gagawin ninyo sa inyong buhay high school, ang pagpili ng inyong karera o trabaho. At hindi mo ito gagawin ng mag-isa, dahil titingnan natin kung paano ka gagabayan ng iyong pamilya para hindi ka maligaw ng landas. Bago natin simulan ang pagpili, linawin muna natin, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng salitang karera o sa English ay career? Ang karera ay ang landas ng trabaho o propesyon na pinipili ng isang tao para sa kanyang tagumpay at pag-unlad. Tandaan mo ang mga salitang landas at pinipili. Ibig sabihin, hindi ito tsamba, hindi ito aksidente, at lalong hindi ito yung kung ano lang ang maabutan mo. Ito ay isang mahabang kalsada ng pagtatrabaho na ikaw mismo ang magdedesisyon kung saan patungo. Mula sa pagpili mo ng strand sa senior high school hanggang sa magiging hanap buhay mo ng pangmatagalan. Ano ang layunin nito? Para umunlad ka at maging matagumpay. Subalit lahat ba ng pumipili ng karera ay nagiging matagumpay at masaya sa kanilang desisyon? Tingnan natin ang isang mapait na katotohanan sa mundo ng paggawa ngayon. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa, tinatayang 70% ng Gen Z at 63% ng mga nakatapos na kolehiyo mula sa henerasyon ng mga millennials ang nakakaramdam na hindi naaayon ang kanilang kasalukuyang trabaho sa kursong kanilang tinapos. Ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na buhay? Nag-aral sila ng 4 na taon o higit pa, ngunit ang kanilang napasukang hanap buhay ay malayo sa kanilang pinaghandaan. Ang malaking mismatch na ito ay nagdudulot sa kanila ng labis na kalungkutan at may hindi magandang epekto sa kanilang mental health o pag-iisip. Ipinapakita lamang ng datos na ito na hindi sapat ang makapagtapos lang ng pag-aaral. Napakahalagang maging tama ang papasukin mong hanap buhay upang ito ay maging kasiyasiya at kapaki-pakinabang para sa iyo. Maaring ito ay bunga ng pagpili ng kurso ng mabilisan, ng basta-basta na lang, o nakigaya lang sa uso ng hindi nag-iisip. Huwag mong hahayaang mangyari ito sa iyo. Isang mahalagang konsepto na dapat nating matutuhan ay ang salitang job mismatch. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ang kawalan ng pagtutugma sa pagitan ng iyong kasanayan, pinag-aralan, o mga pangarap sa karera at sa aktwal na hinihingi ng iyong trabaho. Ibig sabihin, magkaaway o hindi nagtatagpo ang kaya mong gawin at ang realidad ng pinapasukan mo. Bakit nga ba ito nangyayari? Karaniwan, nagiging biktima ang isang tao ng job mismatch kapag nagmadali siyang pumili, kapag sumunod lang siya sa kung ano ang uso, o kung saan pupunta ang barkada. O kaya naman ay dahil sa matinding pressure mula sa pamilya nang hindi muna kinikilala ang sariling potensyal. Mayroong 3 uri ng job mismatch. Una ay ang vertical mismatch. Nangyayari ito kapag ang antas ng iyong pinag-aralan ay hindi pantay sa posisyon mo. Halimbawa nito ay ang isang taong may mataas na pinag-aralan o may master's degree, pero ang nakuha niyang trabaho ay isang entry-level clerical role na hindi nangangailangan ng ganong kataas na kwalifikasyon. Pwede ring baligtad. Underqualified naman ang isang tao sa posisyon niya. Halimbawa, isang licensed professional teacher o isang registered nurse na nagtatrabaho ngayon bilang isang call center agent o virtual assistant. Mataas ang antas ng kanilang profesional na lisensya at pinag-aralan. Ngunit ang posisyong pinasukan nila ay hindi nangangailangan ng board exam para magawa ang trabaho. Pangalawa ay ang horizontal mismatch. Dito naman, sakto ang pinag-aralan mo. Halimbawa, parehong pangkolehiyo. Pero magkaiba naman ang larangan o kurso mo sa aktwal mong trabaho. Halimbawa, isang nakapagtapos ng criminology o hospitality management, ngunit nagtatrabaho ngayon bilang isang bank teller o sales representative sa isang kumpanya ng kotse. Pantay ang antas, parehong college graduate, pero walang kinalaman ang pag-iimbestiga ng krimen o pagpapatakbo ng hotel sa pagbibilang ng pera sa bangko o pagbebenta ng sasakyan. Narito ang isa pang halimbawa ng horizontal mismatch. Isang tao na nakapag-aral ng political science o kaya naman ng psychology
dahil ang pangarap niya ay maging abogado o kaya naman ay counselor sa paaralan. Pero dahil sa agos ng buhay, napunta siya sa pagiging real estate agent na nagbebenta ng bahay at lupa. College graduate, oo. Pero nagamit ba ang teorya ng batas at psikolohiya sa pagbebenta ng kondo? Hindi. Dahil nasa ibang linya sila ng karera. Ang pangatlong uri ng job mismatch ay ang skills gap. Ito naman ang kakulangan sa mga technical o soft skills na kailangan sa isang trabaho. Maaari ring ang dating alam mo ay unti-unti nang nawawalan ng pakinabang dahil napapalitan na ng mga makabagong teknolohiya tulad ng AI. Isipin ninyo ang isang magaling na graphic designer na sanay sa lumang paraan. Ngunit nahihirapang makakuha ng kliyente ngayon dahil hindi niya alam kung paano gumamit ng mga makabagong AI tools at software na hinahanap na sa merkado ngayon. Magaling siya, pero may gap o kulang sa bagong diskarte. Ang isa pang halimbawa nito ay kunwari, isang veterinaryong sekretary. Napakahusay niya pagdating sa tradisyonal na pag-aayos ng papeles at opisina. May karanasan at disiplina siya. Pero noong biglang lumipat ang kumpanya sa mga makabagong cloud automation, AI tools, at mga online platforms gaya ng Notion o Slack, doon na siya biglang nahirapan at napag-iwanan. Bakit naging mismatch? Hindi dahil sa hindi siya magaling na sekretary, kundi dahil may gap o patlang sa kanyang digital skills na kailangan para sa mabilis at makabagong takbo ng trabaho ngayon. Ano-ano ang mga epekto ng job mismatch? Ang job mismatch ay maaaring magdulot ng unemployment, underemployment, low productivity, at job dissatisfaction na tulad ng nararanasan ng maraming Gen Z at millennials ngayon. Ang isa sa mga nagiging epekto ng job mismatch ay ang kawalan ng trabaho o ang tinatawag nating unemployment. Bakit nga ba marami ang walang trabaho sa Pilipinas? Hindi dahil sa walang bakante talaga, kundi dahil ang mga bakante ay hindi kayang punan ng mga aplikante. Kung ang hinahanap ay AI expert, pero ang alam mo lang ay lumang software, mananatili ka talagang unemployed. Ito ang malupit na epekto ng skills gap. Maraming opening pero walang qualified. Pangalawang maaaring maging epekto ng job mismatch ay ang underemployment. Ang underemployment naman ay ang pagkakaroon ng trabaho na mas mababa sa totoong kakayahan mo. Halimbawa, engineer ka, pero dahil walang makitang engineering job, nag-service crew ka muna. May trabaho ka, oo, pero under. Mababa ang posisyon at sahod mo kumpara sa pinag-aralan mo. Masakit ito sa bulsa at sa pangmatagalang pangarap mo. Isa pang epekto ng job mismatch ay ang low productivity. Isipin ninyo ang isang tao na pinilit lang na maging accountant, pero ang hilig talaga niya ay arts. Mabagal siyang mag-compute, mabilis siyang antukin sa spreadsheet, at marami siyang nagagawang mali. Bakit? Dahil hindi niya natural flow ang ginagawa niya. Ano ang resulta? Mababang kalidad ng trabaho. Hindi lang ang kumpanya ang nalulugi, pati ang paglago ng bansa ay bumabagal. At ang isa sa mga pinaka-personal na epekto ng job mismatch ay ang job dissatisfaction. Dito na pumapasok ang emosyonal na pasakit. Kapag araw-araw mong ginagawa ang isang bagay na wala kang hilig o pagpapahalaga, darating ka sa burnout. Yung pakiramdam na ayaw mo nang bumangon sa umaga. Mapo-frustrate ka dahil pakiramdam mo ay nagsasayang ka lang ng oras. At minsan, boredom, nababagot ka dahil overqualified ka. Masyadong madali ang trabaho kaya pakiramdam mo ay hindi ka na lumalago. Sa huli, mental health mo ang nakataya. Ngayong nalaman na natin ang malulubhang epekto ng job mismatch mula sa unemployment hanggang sa burnout, ang tanong, paano natin ito maiiwasan? Upang maiwasan ang maling pagpili at ang pagsisisi sa magiging trabaho sa hinaharap, mahalagang itanong natin sa ating sarili, ano-ano nga ba ang mga salik na dapat nating isaalang-alang o i-consider bago pumili ng kurso o trabaho? Ang pagpili ng hanap buhay ay isang malaking desisyon. Upang maging tama ang pasyang ito, kinakailangan nating suriin ang ating sariling kakayahan at kahandaan. Kasabay nito, mahalaga ring bigyang pansin ang gabay ng mga taong nakapaligid sa atin, partikular na ang ating pamilya,
upang matulungan tayong magtimbang at magsuri ng mga bagay-bagay. Titingnan natin ang apat na pangunahing salik na magsisilbing batayan ninyo sa pagpili. Ang unang salik na dapat nating busisiin ay ang talento at kasanayan. Madalas nating marinig ito, pero ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang talento ay ang iyong likas na galing, yung gift na parang effortless mong nagagawa mula pa noong bata ka. Ang kasanayan o skills naman ay ang mga bagay na pinaghirapan mong pag-aralan at hasain sa loob ng maraming taon. Bakit ito ang unang salik? Dahil ito ang direktang gamot natin sa skills gap at low productivity na pinag-usapan natin kanina. Naalala ninyo yung halimbawa natin sa low productivity? Nangyayari yun kapag ang isang tao ay pilit na isinasabak sa trabahong wala naman sa kanyang natural flow. Kung ang talento mo ay nasa sining pero napunta ka sa trabahong puro numero, kahit anong sipag mo, babagal ka at magkakamali ka dahil hindi mo strength ang ginagawa mo. Pero kung ang talento mo ay nakatuntong sa tamang kasanayan, hindi ka lang basta nag-oopisina, magiging expert ka sa larangan mo. Kapag tugma ang iyong kakayahan sa iyong gawain, masisiguro natin na magiging produktibo at mahusay ka. Hindi mo mararamdaman ang dissatisfaction o yung pagkabagot dahil alam mong master mo ang ginagawa mo. Ang pagiging mahusay sa trabaho ang siyang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay at respeto sa industriya. Ang pangalawang salik ay ang hilig o interes. Ito ay tumutukoy sa iyong mga personal na passion, ang mga gawaing karaniwan mong ginagawa na nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Yung mga bagay na kahit hindi ka bayaran ay masaya mong tinatapos dahil kusang bumubukas ang interes mo rito. Bakit napaka-praktikal na aspeto nito? Dahil ang hilig ang nag-iisang mabisang panlaban natin sa job dissatisfaction na hinati natin kanina sa tatlo: burnout, frustration, at boredom. Isipin ninyo ito, kung pumasok ka sa isang trabaho dahil lang sa uso o dahil lang sa malaki ang sahod, pero wala naman dun ang puso at hilig mo, mabilis kang kakainin ng burnout. Ang bawat Lunes ng umaga ay magiging parang parusa sa'yo. Gigising kang may frustration dahil pakiramdam mo mechanical na robot ka lang na sumusunod sa utos ng kumpanya. O kaya naman ay aatakihin ka ng matinding boredom o pagkabagot dahil walang spark o hamon ang trabaho sa interes mo. Kapag ang iyong trabaho ay naaayon sa iyong mga hilig, doon nagkakaroon ng mataas na antas ng panloob na motivation. Nakakatulong ito upang matiyak na ang iyong papasuking hanap buhay ay hindi lamang magiging isang mabigat na obligasyon o pilit na gawaing pangkabuhayan, kundi isang sining na tunay mong ikatutuwa, ipagmamalaki, at ipagpapatuloy ng may dedikasyon sa kabila ng mga pagsubok. Ang ikatlong salik ay ang pagpapahalaga o values. Kung ang talento mo ay tungkol sa ano ang kaya mong gawin at ang hilig naman ay tungkol sa ano ang gusto mong gawin, ang pagpapahalaga naman ay sumasagot sa tanong na, bakit mo ito ginagawa? Ito ang iyong panloob na kompas o ang malalim na prinsipyo na nagtatakda kung ano ang mahalaga para sa iyo. Bakit ito ang nagdidikta ng iyong pananatili sa trabaho? Naaalala ninyo ang statistics natin kanina? 70% ng Gen Z at 63% ng millennials ang nagsisisi sa kanilang trabaho. Kadalasan, hindi dahil sa hindi sila magaling o hindi nila gusto ang trabaho, kundi dahil may mismatch sa kanilang values. Halimbawa, kung ang pagpapahalaga mo ay pamilya, pero ang trabaho naman ay nangangailangan ng 24/7 na dedikasyon at walang oras para sa kanila, darating ang matinding frustration. O kaya naman, kung ang prinsipyo mo ay katapatan, pero ang kumpanyang napasukan mo ay gumagawa ng mga bagay na labag sa iyong moralidad, dito na papasok ang mga mental health issues at matinding stress. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan ng isip dahil nag-aaway ang trabaho mo at ang iyong pagkatao. Kung ang iyong karera ay tumutugma sa iyong mga values, mas magiging makabuluhan ang iyong paggawa. Hindi ka lang basta nagtatrabaho para sa sweldo. Nagtatrabaho ka dahil naniniwala ka sa layunin ng iyong ginagawa. Ito ang sikreto upang mapanatili ang iyong katapatan at dedikasyon sa kabila ng paglipas ng maraming taon. Ang ikaapat at huling salik ay ang katayuang pinansyal.
Kung ang unang tatlong salik ay nakatutok sa panloob na salik, ang iyong talento, hilig at values, ito namang huling salik ay ang ating reality check. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng inyong pamilya na tustusan ang matrikula o tuition, pamasahe, dorm, proyekto, at iba pang gastusin kaugnay ng inyong edukasyon. Bakit ito kasama sa mga salik para maiwasan ng job mismatch? Dahil ang kakulangan sa pagpaplanong pinansyal ay isa sa mga ugat ng unemployment at underemployment. Isipin ninyo ito, kapag pinilit nating kumuha ng isang napakamahal na kurso nang hindi handa ang ating bulsa, malaki ang panganib na huminto tayo sa gitna ng ating pag-aaral o karera. At kapag huminto ka, mapipilitan kang pumasok sa kahit anong trabahong available, kahit hindi mo linya at kahit mababa ang sahod para lang makatulong sa pamilya. Doon ka na maiipit sa tinatawag na underemployment. Mahalagang isaalang-alang ang salik na ito upang maging realistiko o makatotohanan ang inyong pagpaplano. Ngunit tandaan ninyo, class, bagaman nagtatakda ito ng mga praktikal na option sa ngayon, hindi ito dapat maging permanenteng hadlang sa inyong mga pangarap. Kung limitado ang katayuang pinansyal ng pamilya, dito papasok ang diskarte. Maaari tayong humanap ng mga alternatibo gaya ng mga scholarships, mga programming study now, pay later, o ang pag-aaral sa mga pampublikong pamantasan o state universities na nag-aalok ng libreng matrikula. Ang pangunahing layunin dito ay makapili ng landas na hindi lang natin kayang simulan, kundi kaya nating panindigan at tapusin hanggang sa huli upang maging tulay sa pag-ahon ng pamilya. Matapos nating himayin ang bawat salik, marahil ay tinatanong ninyo sa inyong sarili, bakit ba kailangan ko pang maglaan ng ganito kalaking oras para lang pag-isipan ang aking talento, hilig, values at katayuan sa buhay? Isipin ninyo ang apat na salik na ito bilang GPS. Sa lawak at gulo ng mundo ng pagtatrabaho, napakadaling maligaw. Maraming tukso sa paligid. Maaaring maakit ka sa isang trabahong may malaking sweldo, pero sa huli ay malalaman mong labag pala ito sa iyong prinsipyo. O kaya naman, baka sumunod ka lang sa gusto ng barkada mo. Pero pagdating sa aktwal na trabaho, hindi mo naman pala linya at doon ka na magsisimulang mapag-iwanan. Kapag kilala mo ang sarili mo batay sa apat na haliging ito, nakakabuo ka ng isang matibay na pananggalang o shield laban sa kabiguan. Hindi ka basta-basta magpapadala sa kung ano lang ang uso o sa pressure ng mga tao sa paligid mo dahil alam mo kung saan ka tunay na magaling, kung ano ang magpapasaya sa iyong kaluluwa at kung ano ang realidad ng iyong sitwasyon. Balikan natin ang mapait na katotohanan na binanggit sa simula, ang 70%. Ayaw nating pagdating ng panahon ay gigising kayo sa umaga na may mabigat na loob, pagod na pagod ang isip, at puno ng pagsisisi kung bakit ito ang landas na pinili ninyo. Sa madaling salita, ang pagkilala sa apat na salik ang nagliligtas sa iyo upang hindi ka maging bahagi ng 70% na nagsisisi sa huli. Kapag balanse ang apat na ito, masisiguro mong ang pipiliin mong karera ay sustainable dahil kaya mong tustusan ang pag-aaral. Ito ay magiging kapaki-pakinabang dahil magaling ka doon at magiging produktibo ka. At higit sa lahat, ito ay nagbibigay kasiyahan dahil mahal mo ang iyong ginagawa. Ito ang tunay na susi para ang inyong magiging karera ay hindi lang maging paraan para kumita ng pera, kundi maging paraan para maging masaya, payapa, at makabuluhan ang inyong buhay.
At dito po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam.